Today is December 30th, 2024 and it's one day more bago magbagong taon or mag 2025. Magandang araw po sa lahat and for today's video, i-share ko po sa inyo kung gaano kahalaga ang water parameters sa tilapia biofloc farming. At bilang baguhan sa system na ito, nag-culture po kami ng 2,500 sa isang 9 square meter, 4 feet deep na concrete pan. Nagkaroon po kami ng problema sa water pH level or ang potential hydrogen or sa madaling salita, yung tubig ay mataas ang alkaline content, umabot hanggang 9, nasa highest level na. So isang dahilan maliban sa oxygen kung bakit sila nahirapan huminga. Kaya nag-emergency transfer po kami at yan ang ginagawa nila ng mga kapatid ko. At dahil wala na sa tamang water parameter level ang tubig, kaya, ayan, makikita nyo kung paano ang mga tilapia nahihirapan at naghabol ng kanilang paghinga. Yung iba, bumabaliktad na at yung iba na naman, di na talaga kinayanan at natuluyan talaga. So, ang lungkot, di ba? Kaya lesson learned ito sa amin na huwag maging kampante. Di na kasi nasunod ang schedule ng water test kasi nakailang buwan naman na kasi nag-stable ang water. So, napakalaking kamalian. Kaya maging aral po sana ito, di lamang sa amin, lalo na sa mga nagbabalak pa lang or planong mag-alaga ng tilapia sa ganitong paraan. Ganito talaga ang may inaalagaan, lalo na pag baguhan ka pa lang. Ika nga, mistake is the best teacher and you always learn from your mistakes. So, kahit nanghihinayang po tayo kasi aside sa malalaki na sana sila, at of course, ang ginastos natin, hindi matawaran, nangyari na. Bawi na lang tayo next time. Ayan sila ng mga kapatid ko, nagpanik at nagmamadaling ilipat sa kabilang pan, hoping na marami kaming ma-save at makarecover sila as soon as possible. Wala. So, wala lang sa lang. Oh, palibot yun na siya na. Dito gamay-gamay, nakakuhaan na ginamon ni gamay. Sige na kung brin ang tubig yan eh. At eto nga, patuloy pa rin sila sa pagmamadaling i-save. Hindi man lahat, basta makasurvive naman yung iba. So, ayan, marami-rami na ang nailagay sa icebox at yan po ang aming binenta sa murang halaga. Umabot po ng 46 kilos lahat at estimate namin nasa more or less 500 pieces. So, meron pa rin kaming estimated na nalipat na 2K. So, not bad po. Pero after nangyari yun, di kaagad sila nakarecover. Meron pa kaming nakuhang mortality, pero after almost a week, so medyo nabuhayan kami kasi paisa-isa na lang ang mortality. Pero may isang araw talaga kami na inantay or binigay na lang sana kung nagpatuloy na marami pa rin ang mortality, nagplano na po kaming ibenta na lang lahat ng emergency ibenta na lang talaga kahit maliliit pa. Pero
sa awa ni Lord, di kami umabot sa ganong desisyon kasi nakita po namin na medyo naka-recover na po sila at bumalik na yung kanilang appetite or yung ganang kumain. Kaya ayan, patuloy pa rin at pinagpatuloy namin. Mapansin nyo, konti na lang ang naiwan na tubig pero marami pa rin mga tilapia. Hindi talaga sigurado na yung lahat na ilipat ay magiging okay. Kasi kita nyo naman na marami ang medyo alanganin na ang kondisyon pero itry pa rin natin i-save baka sakaling makarecover pa. And true enough guys, medyo marami pa ang hindi nakarecover within a week. Lalo na 2 to 3 days after. Sayang talaga kung isipin natin kasi ginastusan na natin yun sila para umabot ng ganun kalaki, nasa 100 grams mahigit ang average nila nung mangyari yun. Pero again, wala na tayong magawa sa na-damage. Doble ingat na lang po sa susunod. So ngayon, again, ang estimated po namin na nailipat ay nasa 2K pieces. Kasi po, yung inilagay po namin sa pan na yan ng fingerlings ay 2,500. Hindi pa po kasama doon yung freebies o yung paaman na mortality na 10%. So pasalamat na lang po tayo kay Lord na hindi po sila naubos at medyo naka-recover na sila. Wala na masyadong mortality sa ngayon after a week. Magandang buhay sa lahat! Today is January 10, 2025. Napakasayang araw po para sa amin. 12 days after na nangyari sa ating tilapia, eto na po sila ngayon. Malalakas na uli kumain. At katunayan nga dyan, kahapon nakaubos na sila ng 3 kilos in a day. So, in good condition na po sila. Sana tuloy-tuloy na. Ulitin ko guys, napakahalagang bagay po sa pag-aalaga ng tilapia ang palaging pag-check ng ating water parameters. Ang water pH level or ang nasa 6.5 dapat to 8.5 lang po. Ang ammonia dapat 0 talaga. Ang dissolved oxygen dapat 5 milligrams per liter lang po. Ang hanggang 7, 5 na po yung pinakamababa. Temperature po is dapat 24 degrees centigrade to 29 degrees centigrade po. And sana may natutunan po kayo sa aking na-share, lalo na sa mga nagbabalak pasukin ang venture na ito. Ito po ay ang aming personal experience at sariling pag-aaral kasi wala po kaming formal training at seminars. Sariling sikap po. Marami pa po akong i-share tungkol sa aming journey ng pag-aalaga ng tilapia. Sana abangan niyo po sa mga susunod kong video. Need ko lang po ng konting panahon pa. Again, this is Kakay Satu sa Kaysiyahan. Sana huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Thanks for watching everyone. Until my next video, bye-bye!